Si Rimulya na ba ang susunod na ombudsman? Nabigyan ng clearance. Kaso yung pagbigay daw ng clearance sa kanya, ang sabi ng isang attorney ay violation of the rule of law. Naku, alam ni Erwin Tulfo yan. Eto, panoorin po natin ang video. Iyon ang violation of the rule of law na tinatawag. Klaro naman eh. Kahit na doon na lamang po sa provision mismo ng ating Article 11, Section 1, public office is a public trust. Nakalagay nga doon eh, all government officials and employees must serve with the highest degree of integrity, responsibility, honesty, and must act good faith, etc., etc. Kung ikaw ay nadimanda at meron ng mga kaso na isinampas sa'yo kahit na yan ay naidakit na or hindi pa naidakit, bakit mo naman bibigyan ng clearance? Ano ba ang clearance? Ibig bang sabihin niya na hindi pa naisasampa yung kaso sa ombudsman? O hindi pa naisasampa ng ombudsman yung kaso sa Sandigan Bayan? Pero meron ng reklamo na naisampa kung hindi man pa naidakit yan or under investigation pa rin yan, that is still a complaint. It may not yet be considered as an indictment, but it is already a legal case. It's already an actionable case that would warrant na sabihin, meron ka nakapending na kaso dito. Kaso na rin yun. Pero hindi ko alam kung ano yung tayo nga hinaharas-haras na rin tayo. Ang tanong dito, may batas pa ba tayo? Lalo na sa lumabas sa bunganga ni Erwin Tulfo. May sinusunod pa bang batas ang Pilipinas? Kagaya niyan, may kaso naman, ba't nagkaroon ng clearance? Di ba may kinasuhan yan ni Amy Marcos? O, Senator Amy Marcos, wala pala yung kaso mo. Tapos may kaso din yan na kinasuhan din ng mga Duterte. Pero nagkaroon ng clearance. Paano nangyari? Malamang yan, pag si Rimulya ang talagang magiging ombudsman, talagang malapit na sa katotohanan kasi nagkaroon na ng clearance, alam na yung galawan. Baka totoo yung sinabi ni Senator Amy Marcos na ito yung Plan C. Plan C ba yung sinabi ni Senator Amy Marcos? Na si Rimulya ang gagawing ombudsman para ipakulong si VP Sara Duterte kasi hindi kayang ipa-impeach Ipakulong si VP Sara Duterte, yung mga kaalyado, baka kasama pa daw si Amy Marcos. Kwento mo sa pagong Amy Marcos, ikaw isasama? Victim ka rin no? Okay na sana, kaso nga lang yung diskarte mo, may pagkamangga pa rin Sus naman, Senator Amy Marcos. Sino bang pinapaniwala mo nakasama ka sa ipapakulong? Okay na sana yung drama. Kaso yung sinabing kasama ka, watamiday. Kung talagang solid yung ikinaso mo, anyari? Ba't nagkaroon ng clearance yan? Sigurado ba na talagang seryoso yung pagsampa mo ng kaso? Ako'y nagtatanong lang Kasi naman dito sa nangyari, ay di natin alam. Maraming nagtatanong, may batas pa ba talaga tayong sinusunod? Kasi kagaya sa pinaliwanag ko ni Attorney Lambino, violation of the rule of law daw yung pagbigay ng clearance kay Rimulya na may mga kaso naman siya. Sabagay, sila yung nakakaalam dyan, sila yung magaling sa batas, pati si Erwin Tulfo, alam nila yan. Tanong natin kaya kay Erwin Tulfo, bakit nagkaganyan? O dito, ang sabi po ni Kel Mike, dapat yung mga nagbigay ng clearance, halatang halata, lokohan? Kahit siguro hindi abogado, alam naman siguro, may intindihan kung anong nangyari dyan. Sabi ni Marilyn Mercado, bend the law. O yan, sabi ko sa inyo si Erwin Tulfo agad yan, bend the law. Sabi ni Oset Delante, tapos yan ang maging ombudsman, kawawang Pilipinas. Yun nga, okay sana kung yung gagawing ombudsman ay walang kaso, hindi questionable, at kagaya niyan, may binulgar na yan pala ang plano para kay VP Sara Duterte. Tapos ngayon, parang pinipilit na siya yung magiging ombudsman Sabi ni Loren Peras, grabe na ang administrasyon kung maging ombudsman pa din si Boyeng Rimulya. Grabe na. Ay, matagal nang grabe na. Talagang gagrabe pa talaga. Lalo na, nagkabukingan na. Sabi ni Wing Gamers, sino ba gumagawa ng batas? Di ba sa mga magbabatas din? Kaya ang mga ginawa nilang batas ay puro pabor sa kanila. Okay lang naman sana yon. Nagagawa sila ng batas na pabor sa kanila, pero dapat susunod sa batas. So, ayon dito kay Jet Yumang, disbar, puro violation na si Rimulya. Ay sana may maglakas ng loob na maghain ng disbursement dito kay Rimulya. Dito sa ginagawa nila. Yung iba nananahimik lang Takot din May maraming mga nakakaalam dyan. Takot lang talaga. Ay alangan naman mag-iingay yung mga hindi alam kung ano yung mga pinagagawa dyan, lalo sa batas na yan. Sabi ni Mardin, wala tayong pakialam sa law na yan. We have to bend the law. Ayan, sabi sa inyo. Yan talagang mangyayari dyan. Lalo na pag senador ang nagsabi.
Tapos si Rimulya nag-agree. Alam na this. Madunyor, huwag masyadong halata sa galawan. Kapatid mo na mismo ang nagbubuking dyan. Ipipilit mo pa yan na maging ombudsman? Ginagalit mo lang lalo ang taong bayan. Sabagay, kung hindi ka takot sa galit ng taong bayan, ang bilis lang naman lumipad dyan. Pag may jet ka na masasakyan. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.